Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman tayo sa channel ni Pinas News Insider at dito naman tayo magbibigay ng komento at reaksyon kaya samahan nyo. Guys, let's go! Ito ang balita ngayon. Trending at viral ngayon sa social media. Ang di umano'y balitang dating senator na si Manny Pacquiao may inamin. Nagsisisi nga ako. Bakit ako napasok sa politika? Ito nga ang naging pahayag ni dating Senator Manny Pacquiao sa isang panayam sa telebisyon matapos ang halalan noon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel. Sa lahat ng di pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, huwag po natin kalimutan mag-subscribe dito guys. Click nyo lang yung notification bell guys, tapos all nyo, para update kayo sa mga bagong nilalabas niya. At syempre, huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Maraming salamat palagi kay Pinas News Insider sa mga ganitong klaseng content at napakagandang video na ginagawa nila. Ay please huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, inamin ng talunang presidente na si Talunang. Bigla ako natawa doon si Manny Pacquiao na mayroon siyang pagsisisi sa pagpasok nito sa politika dahil sa mga naninira sa kanyang pangalan. Sa panayam sa kanya, sinabi ni Pacquiao na sinisira ng ilang individual ang kanyang pangalan na binuo niya ng ilang taon. Matapos ang kanyang pagpasok sa public service, suspetsya niya ay ang mga kawatan na opisyal ng gobyerno ang nagbabayad ng mga tao upang siraan siya. Ating matatandaan, nagkalamat din ang pagkakaibigan nila ng kilalang negosyanteng politiko at taga-suporta ni Pacquiao sa kanyang mga laban noon na si Chavez Singson. Nang dahil di umano sa pera at sinabi din ito na ipapakulong ang dating First Lady Imelda Marcos kapag nanalo siya bilang Pangulo ng bansa. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon nga sa kanila, akala ko ba pakukulong mo si Madam Imelda? Mukhang mauuna ka sa loob. Kaya minsan, masama rin yung masyadong ambisyoso sa buhay at masyadong madada. Sobrang laki kasi ng ulo at mataas na pangarap. Akalain mo, buksingero nangarap at pumasok na sa politika? Okay lang sa... Kung tutusin guys, si Manny Pacquiao kasi idol talaga yan. Pagdating sa boxing, idol na idol natin. Pero pagdating sa mga ganang klaseng politika, parang hindi naman hindi ata babagay sa kanya. No? Although marami siyang pera, oo. Kaya niya naman tumulong kung tutusin. Hindi niya naman sana kailangan yung politika na yun. Bakit pumasok siya. Sana kung... Ngayon dinudumog siya ng mga haters. Tapos yung pagbabanta niya kay Imelda Marcos na ipapakulong niya. Diba? Makakatanggap siya ng mga kondyan, ng mga hate, lalo sa mga nagmamahal sa Marcos. Kung kaya niyang pagkatao niyang hawakan ang Pilipinas, gusto pang gamitin ang popularidad sa politika. Nasa kanya na ang lahat, pati ang kasikatan at kayamanan. Totoo yun. Gusto pang maging presidente. Sus mio garapon, buti na lang at di nanalo. Naway maging kontento niya sa buhay. Tumahimik na lang, wala namang alam sa politika. Asikasuhin na lang ang business niya. Huwag nang makialam sa gobyerno. Kasi sabi niya noon, pag nanalo siya sa president, ipapakulong niya si Madam Mother Imelda R. Marcos. Ayan, karma inabot niya sa First Lady. Kasi matanda na si Imelda R. Marcos. Dapat paggalang ang ginawa niya. Kaya sabi nga, huwag kang manghusga ng kapwa mo dahil Diyos lang ang may karapatang humusga. Tama. Mapagmataas at yumabang ka kasi, ayan na pala mo, sa kangkungan ka na patapon. Mabuti sana kung sa totoong kangkungan, makakagala ka pa rin. Ang mahirap kung sa kulungan. Sana malagpasan mo, Manny, at aral na sana sa'yo yan. End quote. Kala nyo nakakatuwa ka kayong tingnan? Nako, hindi kayo nakakatuwa.
Nakakabwisit kayo, nakakagalit kayo. Sino kaya itong nasa video na to? Tapos ano ikaw, Manny Pacquiao, ano mo pang si ang Diyos. Huwag mo isali ang Diyos sa mga huwag mong banggitin dahil hindi nakikialam ang Panginoon Diyos sa iyo. Kung sinusuhol ka ng demonyo o kayong mga nagkakandidato diyan. Mahiya-hiya kayo. Nagkaroon ka lang nakatikim ka lang ng buhay mayaman, Manny Pacquiao. Akala mo kung sino ka ng manira sa mga Marcos. Hindi ako natutuwa sa iyo. Naasar ako sa iyo. Dati ako sa iyo dahil boksingero ka. Pero nung lumipat ka ng religion mo, lalo ka naging demonyo. Kaya kampihan ka ng nanay mo. Parang ang buhay mo hindi nang galing sa Tapos sabihin mo, mo mga Pilipino, hindi yun ang nasa isip. Hindi yun ang nakikita ko sa iyo. Gusto mong bawiin ang perang ginastos mo sa eleksyon na yan. Kaya gusto mo maupo. Marami ka din sigurong pinagagawang kalokohan. Wala ka namang ginagawa sa Senado. Pinanunod ko lahat ang nyo. Ang mga usapan ninyo sa Senate. Yung inyong mga debate po, nanay. Mga debate. Speech doon. Wala kang maisagot. Binubulungan ka lang ng katabi mo mga lawyer mo. Inaano ka kung ano sasabihin mo. Dinidiktahan ka. Kaya kung ikaw ay magiging presidente, hindi nasa utak mong didiktahan ka ng mga katabi mo. Tapos sasabihin mo, pakukulong mo si Imelda Marcos. Anong ginawa sa'yo ni Imelda Marcos? Tama. Hoy, nung ikaw ay maliit pa at ang nanay mo naghihirap kayo, ang nagpapakain din sa inyo siguro, kinukuha nyo yung rasyon. Rasyon Imelda Marcos. Dahil nung araw, may rasyon si Imelda. Hindi rin kayo lalamon kung hindi ang presidente sa atin si Marcos o si Imelda Marcos na tumutulong sa mahihirap nung araw. Nakita ko yun. Nakikita ko nung ako'y nandiyan sa Pilipinas. Paano nila tulungan na mahihirap. Kakahiya kayo. Ang gagaling. Nagalit si nanay, mararamdaman mo talaga yung pagmamahal niya sa Marcos kay Soto lang. Kaya, pag pinapakinggan mo yung bawat salita na, talagang mararamdaman mo yung pagmamahal niya sa ating Pangulong Marcos. Galing nyo magsalita, ang gagaling nyo magsipagpintas at manira. Hindi na lang kayo tumulong. Tutulong kayo sa Pilipinas, tulungan nyo, hindi nyo kailangan sulsulan ng mga tao at brainwashin ng utak. Ang kakapal ng mukha ninyo sa kapangyarihan at bakit gusto nyo umupo? Dahil para masabi na naging president ka, kabilang ka sa president ng Pilipinas, hindi kailangan. Utak ang ginagamit dyan. Tama. Talino. Kung paano patakbuhin ang buhay ng mga tao. Sa milyong Pilipino nandyan. Hindi yung basta dak-dak lang. Wala naman kayo ibubuga. Para bang ang dami-dami, marami ka nabili sa mga pinamboxing mo. Isang araw, kamukha ka na rin ni Placer Lorde, yung boksingerong Pilipino ng araw. Ganon. Paralyzed ang utak mo. Dadaan yan sa'yo. Yung tatay ni yun, tatay ni Donaire, Placer Lorde. Tsaka wag mong ginagamit ang Diyos, ha? Wag niyong ginagamit ang Diyos sa salita ninyo. Tama. Kasi ang paggamit sa akin napakasagrado tutusin sa ating Panginoon. Kayo talaga maka-Diyos. Sara nyo mga bibig nyo tungkol kay Jesus Christ. Pwede ba? Kung araw wala mga ganitong Facebook. Hindi maririnig ng taong boses ko na magsalita. Wala akong magsalita para dahil wala nakakarinig. Ngayon naririnig ng buong mundo. Ang sinasabi ko. Palakpakan natin si nanay. Galing. Kaya yung mga kakilala ko, yung mga nasa Amerika, kung saan bansa, naririnig nila ako. Nakikita nila. Mga buwisit kayo. Wala ka pang kamuwang kasang edad ka lang ng anak ko Kung mag-ano ka, ang yabang mo. Ano mo na lang yung asawa mo, intindihin mo na lang yung asawa mo. Bigyan mo ng magagandang bag at mga damit at maging masaya na lang kayo para mabawi nyo yung sarap ng buhay nyo. Mga materialistic kayo. Kayong mga nag-attend ng ganyang presidential mga materialistic kayo.
Ang gusto, mga material nyo lang, ang gusto nyo, makabili lang kayo, makatikim kayo ng mga ganyan, mga klase ng mga material, ng mga bagay, ng mga nagaano ng pagka-presidente. Manny Pacquiao, Leni Robredo, at Kiko Pangilinan. Callboy, lumayas ka na dyan. Callboy daw eh. Sa buwisit ka. Puro ka kontra. Ikaw nga, binenta mong, naging mayor ka lang, binenta mo Divisoria. Hindi ka naawa doon sa mga tao nagtitinda ng, Ay, callboy si Kwan yun. Isko, yung tinatawag nila. ng ilang taon na sila dyan, 5 dekada na sila, bebenta mo yung palengke ng Divisoria. Yan ang pinagkukunan ng mga tao ng pamimili na mas mura. Kayong mga tao sa atin, bobotin nyo ba yung mga ganyang klase ng tao? Na pansarili lang ang gusto nila? Sa Para sa akin, hindi. buhay lang Marcos tayo, guys. nila? Makakuha lang sila ng pera, matupad lang nila yung luho nila at kapritsyo nila na para lang magpresidente sila. Bakit? Ano ba akala nyo sa pagpipresidente? Laruan? Uupo ka ngayon, 6 na taon, tapos dyan, after that, wala na, tapos na, kalimutan na yung mga tao. Oy, pwede ba? Huwag niyong bulahin ang ulo ng mga tao dyan sa Pilipinas. Mga sira ulo ninyo. Para lang masabi, naging presidente kami ng Pilipinas. Yung tatay ko, naging presidente. Oy, luko-luko kayo. Wala yan. Hindi ko narinig yan kay President Duterte. Totoo lang. Matino lang dyan si President Duterte at ang Marcos. At yun na nga Totoo yun. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.